Misteryoso Movie Recap. Magandang araw. Ngayon ay ipapakita ko sa inyo ang isang comedy romance film mula noong 2006 na may pamagat na Cashback. Halika't sabay natin panoorin at sana ay magustuhan nyo. Sa unang eksena ng pelikulang ito, ipinakikilala ang binatang pinangalanang Sean, isang 25 years old na mabuting lalaki. Ipagpalagay nating isa siyang mabuting kaibigan kumpara sa iba. Ngunit ang mga bagay ay eksaktong kabaligtaran. Si Sean ay hindi isang serial killer, ngunit mayroon siyang kakayahang magpahinto ng oras at gawin ang anumang gusto niya. Siyempre ginagamit niya ito para manghubad ng damit ng mga babae at gawin ang hilig niya na pagpipinta. Maging sa kalsada, supermarket, o kahit saan, pinapatigil ni Sean ang mga magagandang babae at sinisimulang ipinta ang kanilang mga hubad na larawan. Hindi naman niya madalas gawin, dahil si Sean ay isang normal na tao din tulad nating lahat. Nagkaroon siya ng masikasong girlfriend at may magandang kinabukasan. Ngunit kung babalikan natin ang 5 linggong nakararaan, doon ay makikita natin si Sean na nakikipagtalo sa kanyang kasintahan na si Michelle, na tinatawag siyang talunan, dahil sa maraming dahilan, nakipaghiwalay siya sa kanya at lalo itong kinagalit ni Michelle, nagsimula siyang maghagis ng mga bagay sa kanya at habang nangyayari yun ay nagiging slow motion ang lahat para kay Sean. Matapos nilang maghiwalay, mabilis na nakahanap si Michelle ng kapalit ni Sean, at nakita sila ni Sean na magkasama sa canteen ng school at umiwas siya. Kaya gumawa siya ng paraan para malibang ang sarili, sumali siya sa mga art class, dahil interesado si Sean sa paggawa ng mga portrait mula pa noong siya ay bata. Siya ay walang kahirap-hirap na gumagawa ng mga magagandang painting na ikinagulat maging ng guro. Dalubhasa si Sean sa paggawa ng mga realistic na portrait ng tao. Gayunpaman, ang mga bagay ay naging mahirap para sa kanya, dahil hindi makamove on si Sean sa breakup nila at sa tuwing pumipikit siya, nakikita niya si Michelle, lumipas sa mga araw, nagkaroon siya ng insomnia. Ngayon ay hirap siya makatulog ng kahit isang oras lang, ang mga alaala ng dati niyang kasintahan ay hindi maiwasang hindi pumasok lagi sa isip niya. Sa sobrang panghihinayang at pagdurusa, sinubukan na niyang tawagan si Michelle at nakiusap sa kanya na bumalik na, humihingi din siya ng paumanhin sa kung anumang pagkukulang niya sa kanilang relasyon. Ngunit sa kabila ng pagpapakumbaba ni Sean sa kanya, tinanggihan ni Michelle ang kanyang kahilingan at ibinaba ang tawag. Labis na nalungkot si Sean at lalong nawala ng pag-asa sa buhay. Sa paglipas ng mga araw, sinisikap niyang magpalipas ng oras. Si Sean ay nagbabasa ng mga libro, nanunood ng mga pelikula, at bumibiyahe mag-isa. Gayunpaman, sa pagsapit ng gabi, nagsisimula ang insomnia ni Sean na nagpapahirap sa kanya para makapag-concentrate sa anumang bagay. Kaya naisipan niya lumabas at gumala. Kinagabihan, nagtungo siya sa isang supermarket kung saan napansin niya ang isang nakasulat na may bakanteng trabaho para sa isang night shift. Iniisip ni Sean na ito ang perpektong pagkakataon upang magpalipas ng oras at kumita din ng pera, kaya agad siyang nag-apply ng trabaho. Kinabukasan, nagkaroon siya ng interview sa manager, na si Victor, at matapos yun ay natanggap siya sa trabaho. Naging masaya si Sean pagkatapos ng mga nangyari at naniniwala siya na simula na yun ang pagbabago ng kanyang buhay. Habang nakasanayan na ni Sean ang kanyang bagong trabaho, napapansin niya kung paano ginagamit ng bawat isa sa mga katrabaho niya ang oras, gaya ng cashier na si Emilia Fox. Sinisigurado niyang laging hindi nakikita ang orasan, dahil naniniwala siya na bumabagal ang oras pag laging tinitingnan. Sa isang katrabaho naman na si Michael Brickman, na ginagawang laruang trabaho kasama ang kanyang pilyo na kaibigan na si Matt Stevens, naglalaro siya ng iba't ibang kalokohan sa mga babaeng customer tulad ng paglalagay ng laruan na pampuligaya sa kanilang mga bag. Ang ilan sa mga customer ay naguguluhan kapag nakikita nila ito, gayunpaman, ang ilan sa kanila ay nagpasya na kunin na lang ito. Ang tanging tao na tila walang pakialam sa oras ay ang kanilang boss na si Victor. Maaari niyang gawin ang kung anumang gusto niya na walang iniisip na oras. Kapag nagsimula na siya sa mga kayabangan niyang kwento, napakabilis ng oras para sa kanya. Ngunit sa lahat ng mga empleyado, si Sean ang may pinakakakaibang paraan ng pagpapalipas ng oras. Sa madaling salita, ginagamit niya ang kanyang superpower para i-freeze ang oras at tumitigil ang tao sa paligid, para magawa niya ang anumang gusto niya. Huwag mag-alala kasi ang gusto lang ni Sean ay gumaling ang kanyang artistic skills. Dahil humahanga siya sa mukha at katawan ng mga babae, pumipili siya ng mga random na customer, dahan-daang hinubad ang mga damit nila, at nagsimulang gumuhit ng kanilang mga larawan. Walang nararamdamang mali siya si Sean sa kanila, gusto lang niya mas maging mahusay pa sa passion niya sa art. Kapag siya ay tapos na, bibihisan niya ang mga ito pabalik, at mag-stretch lang siya, at dun magsisimulang bumalik sa normal ang takbo ng oras muli. Ito ang naging buhay ni Sean ngayon. Hindi ito ang bagay na maipagmamalaki niya, ngunit kahit papaano hindi na siya ganun ka-depress, unti-unti sinimulan na niyang ilihis ang sarili sa kanyang ex-girlfriend. At sa bahay naman madalas tumambay si Sean kasama ang matalik niyang kaibigan na si Ray.
Magkasama na ang dalawa simula pa noong mga bata pa sila. Si Ray ang eksaktong kabaligtaran ni Sean dahil ang gusto lang niya ay makalusot sa underwear ng isang babae. Madalas ito magpunta sa mga stripper club sa lungsod. Sa sumunod na gabi, sa kanyang night shift, nakasabay ni Sean ang cashier na si Emilia sa locker room. Mukhang may gusto siya sa kanya ngunit hindi niya magawang ipahayag ito, at habang nag-uusap sila, kinagat ni Emilia ang kanyang sandwich, na ikinagulat niya. Napansin niyang may dumikit sa pisngi ni Emilia, kaya sinubukan ni Emilia tanggalin, pero hindi niya magawa, kaya pinunasan ito ni Sean para sa kanya, na medyo nagkailangan ng dalawa ng dahil dito. Maya-maya, nagpasya si Emilia na umalis at lumabas na. Gusto ni Sean na i-freeze ang sandaling iyon at manatili dito sa loob ng 1 linggo, ngunit sa oras na matauhan siya, nakalabas na si Emilia. Makalipas ang ilang sandali, habang ginagawa niya ang kanyang trabaho, biglang sumulpot si Matt mula sa isa sa mga stall at sinabi na manunood siya ng pelikula kasama si Emilia, kaya nalungkot si Sean, at nagtataka siya kung bakit parang ang malas niya. Pagkatapos ay naalala niya ang kanyang mga araw sa paaralan kung saan siya unang umibig, doon sa pinakamatalinong babae sa klase nila na gusto ng lahat noon. Isang araw, naaksidente siya at na-spray ng kanyang braso, dahil dito kailangan niyang magsuot ng mabigat na handcast. Araw-araw nagsusulat ang kanyang mga kaklase ng mga salitang nakapagpapatibay ng loob at para gumaan ang pakiramdam niya. May gustong isulat din si Sean, pero masyado siyang nahihiya para lumapit sa kanya. Sa kasamaang palad, ang kanyang pag-aatubili ay nagdulot sa kanya ng pagkakataon. Dahil makalipas ang ilang araw, tinanggal ng batang babae ang kanyang handcast. Excited ang lahat na makita siyang magaling na. Ngunit nang mapansin nila na may tumubo sa kanyang braso, sinimulan nila siyang pagtawanan. Matapos yun ay nagsimulang umiyak ang babae at yun ang oras na lumapit na si Sean. Sinama siya nito sa isang sulok at dun sila nag-uusap. Sinabi ni Sean na nandito lang ako kahit na anong mangyari. Hindi nagtagal, naging matalik na magkaibigan ang dalawa at higit pa sa magkaibigan. Isang araw, biglang lumapit ang dalaga kay Sean at tinanong kung gusto niya itong halikan. Hindi na siya nag-isip pa at sinagot niyang, oo, at ang dalawa ay nagkasundo na magkita sa kanilang paboritong lugar sa katapusan ng linggo. Tuwang-tuwa si Sean na hahalikan niya ang isang babae sa unang pagkakataon. Hindi siya nakatulog ng ilang araw, at nung dumating na ang katapusan ng linggo, maaga siyang dumating sa lugar. Naghintay siya buong araw ngunit hindi dumating ang babae, na labis niyang kinalungkot. Kinabukasan sa paaralan, nalaman ni Sean na lumipat ang babae sa ibang lungsod kasama ang kanyang mga magulang. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng lungkot na nakakawalang gana. Sa kasalukuyan, pinatawag ni Victor ang lahat ng kanyang mga empleyado at ipinaalam sa kanila na maglalaro sila ng isang masayang labanan sa football kasama ang kanyang mga kaibigan. Si Sean at ang iba ay ayaw maglaro, ngunit wala silang ibang pagpipilian. Sa panahon ng laban, ang koponan ng supermarket ay natalo dahil malinaw na wala sa kanila ang nakakaalam kung paano maglaro. Lumalamang ng husto ang kalaban nilang team habang sila ay hindi pa din makascore. Sa ilang sandali ginamit ni Sean ang power niya. Pinahinto niya ang oras at tumungo sa locker room para magpahinga, nang biglang may isang lalaki ang nakagalaw at tumakbo palabas, at nalaman niya na hindi lamang si Sean ang mayroong ganitong kakayahan. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas siya at para muling paginahin ang oras na bumalik sa normal ang lahat, tapos sinipa ni Matt ang bola at hindi sinasadyang tumama sa mukha ni Victor. Siya ay agad na isinugod sa ospital, at lahat ng iba pang mga kasamahan sa team ay umuwi. Naiwan sina Sean at Emilia. Sa susunod na eksena, dumaan ang dalawa sa malapit na kainan at sinisikap na mas makilala ang isa't isa. Doon nalaman ni Sean na talagang single siya at nagbibiro lang si Matt tungkol sa pakikipag-date sa kanya. Ibinahagi niya ang kanyang mga pangarap kay Sean at ganoon din ang ginawa ni Sean. Sinabi ni Emilia na noon pa man ay gusto niyang makatagpo ng isang pintor dahil naiisip niyang makikita nila ang tunay na kagandahan ng mga bagay-bagay. Habang nag-uusap ang dalawa, talagang may chemistry sila. Pagkatapos ng kanilang hindi opisyal na date, inihatid ni Sean si Emilia pauwi at awkward na hindi maayos ang kanilang unang halik, dahil sa pisngi niya na halikan, at gusto sana ni Sean sa labi. Sa sumunod na araw, si Victor ay nag-anunsyo na siya ay maghahanda ng isang party para sa kanyang kaarawan. Tinanong ni Emilia si Sean kung gusto niyang sumama sa kanya bilang kadate at agad siyang pumayag. Kinabukasan, tinawag ni Victor ang mga lalaki sa kanyang opisina at binigyan sila ng magkakahiwalay na gawain para sa kanyang kaarawan. Si Sean ay nakatalaga sa pagkuha ng isang stripper girl sa party, bagamat wala pa siyang nakikilalang ganun sa buong buhay niya. Naisip niya agad na isang tao na makakatulong sa kanya tungkol doon at yun ang kaibigan niya. Maya-maya, tinanong niya ang kanyang matalik na kaibigan na si Ray para magpatulong. Nangako na dadalhin siya sa party kung magagawa nila ang trabaho. Nagtungo ang dalawa sa isang club kung saan ginagamit ni Ray ang kanyang karanasan at kumuha ng isang babae para sa party. Kinaumagahan, nakatanggap si Sean ng tawag mula sa isang hindi kilalang lalaki na nagsasabing siya ay isang mahilig sa sining. Mayroon siyang art gallery sa lungsod, at gustong magkaroon ng ilan sa mga gawa ni Sean. Masaya siya nang marinig ni Sean yun, dahil sa unang pagkakataon sa kanyang buhay,
May isang taong pinahahalagahan ang kanyang sining ngunit lingid sa kanyang kaalaman, ito pala ay isang prank call mula kina Michael at Matt. Nang gabing yun, nagbihis si Sean para sa party at pinuntahan si Emilia. Sa sandaling binuksan niya ang pinto, masayang sinabi nito sa kanya na gustong ipakita ng isang sikat na organisasyon ang kanyang likhang sining. Buong puso siyang binabati ni Emilia at hindi nagtagal, tumungo ang dalawa sa party. Pagdating ng dalawa, nagsimula na ang party. Si Ray ay tinanggihan ng isang babae, sina Matt at Michael ay sumasayaw, at si Victor ay nag-DJ. Tapos ay napansin ni Sean ang kanyang dating kasintahan na si Michelle na kabilang din pala sa mga bisita, at siya pala ang kasintahan ng kapatid ni Victor. Maya-maya, dumating na rin ang stripper at nagpainit ng party. Nagkatinginan sila ni Ray na tila may koneksyon sa isa't isa. Samantala, tumungo si Sean sa banyo kung saan nakasalubong niya si Michelle. Walang pag-aaksaya ng oras, ipinahayag niya kay Sean na gusto niyang makipagbalikan. Siyempre ayaw ni Sean, dahil mayroon na siyang babaeng minamahal. Ngunit si Michelle ay kumilos ng hindi tama, at bigla niyang sinunggaban ng halik si Sean, na agad siyang tinulak ni Sean. Ngunit sa pagtalikod niya, napagtanto niyang nasaksihan ni Emilia ang nangyari. Sinubukan ni Sean na ipaliwanag na nagkakamali siya ng iniisip, ngunit umalis si Emilia nang walang narinig na paliwanag. Pagkaraan ng ilang oras, dumiretso si Sean sa apartment ni Emilia at sinubukang ipaliwanag sa kanya ang lahat. Ngunit masyado siyang nabulag ng kanyang galit at kung ano-ano ang kanyang masamang salita na sinabi, na kinairita ni Sean kaya umalis na lang. Dahil sa breakup, muli siyang nahihirapan makatulog. Kaya ang inaabangan na lang niya ay ang kanyang appointment sa kumpanya ng art gallery na tumawag sa kanya. Kinaumagahan, ito na yung araw na hinihintay niya at pumunta si Sean doon dala ang ilan sa kanyang pinakamahusay na nilikha na sining. Gaya ng inaasahan, itinanggi ng may-ari ng gallery na nakipag-appointment sila sa kanya, kaya napagtanto ni Sean na siya ay na-prank. Ngunit nang malapit na siyang umalis, napansin ng may-ari ang ilan sa kanyang mga sketch at hiniling na tingnan ito. Hindi nakakagulat na nagustuhan niya ito, at inalok si Sean ng isang gabi na ipakita ang kanyang gawa sa gallery. Pagkalipas ng ilang araw, nakatanggap si Emilia ng isang imbitasyon galing sa Ben Art Display. Kahit nagalit siya sa kanya, nagpasya pa rin siyang bisitahin ang gallery. Pagdating doon ni Emilia, nagulat siya nang makitang tungkol sa kanya ang bawat likhang sining doon. Lumalabas na si Sean ay tumigil sa paggawa ng mga larawan ng ibang mga babae, at ginamit niya ang lahat ng kanyang oras kay Emilia. Siya ang mahalagang babae sa buhay niya, at hindi siya makatitig sa ibang babae maliban sa kanya. Samantala, nagkita na sina Emilia at Sean. Sinusubukan ni Sean na ipaliwanag kung ano ang nangyari sa gabi ng party, ngunit sinabi ni Emilia na hindi na kailangan. Napagtanto niya ngayon kung gaano siya kamahal ni Sean, sa pamamagitan lamang ng kanyang mga painting. At ang dalawa ay naghalikan sa gitna ng art gallery. Sa huling eksena, ginamit ni Sean ang kanyang kapangyarihan pinahinto ang paligid. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, kahit si Emilia ay maaring kumilos tulad niya, ang dalawa ay lumabas habang may snow, kung saan may milyon-milyong mga snowflakes ang nakahinto sa hangin. At sa wakas muling naghalikan ang dalawang nagmamahalan, kaya dito nagtatapos ang pelikula sa masayang pagwawakas. Maraming salamat, sana ay nagustuhan niyo ang video na ito. Suportahan niyo sana ang aking channel, sa pamamagitan ng pag-subscribe at like. Hanggang sa muli.